Mga kapatid, tayo po'y nasa ikalawang linggo ng Adbyento at tayo po'y tinatawagan na kung kailangan natin nang ihanda ang ating sarili, kaya nga't mayroong mga paanyaya at parang babala. Baka ang atensyon natin ay mapunta sa paghahanda sa mga material na bagay sa darating na Pasko. Baka o maaaring ito ang pagkaabalahan natin sa mga material na paghahanda ng Pasko. Ngunit ang atin pong mga pagbasa po ngayon ay paanyaya sa ating tingnan mabuti ang isang pinakamainam na gagawin natin bilang paghahanda. At sinasabi po na ang ating paghahanda sa daraanan ng Panginoon ay patagin. At binanggit po kanina sa introduction, ang bundok ng pagmamataas ay isang hadlang at balakid upang hindi makapasok at makaraan ang Panginoon sa ating mga puso. At ang lambak ng pagkahilig sa sanlibutan, ang mga material na bagay, baka ito ang maging sentro natin, kaya tayo po'y pinapaalalahanan sa atin pong ikalawang linggo ng Adbyento na may paghahanda tayong dapat gawin na masigit pa sa mga bagay na material dito sa mundo. At ito nga po, na kung paano na ang daraanan ng Panginoon sa ating mga puso, ang mga bagay o mga kasalanan na siyang magiging hadlang upang ang pananahan ng Panginoon ay tahasang makapasok sa atin. Kaya nga po, ang sigaw po sa ating unang pagbasa ni Propeta Isaias, ipaghanda ang daan ng Panginoon. Kaya't sinasabi po na dapat ay matuwid at patag. Ano yung mga hadlang na siyang magiging sanhi upang ang Panginoon ay hindi makapasok sa kaibuturan ng ating puso. Kaya tayo po'y inaanyayahan na magsisi ng mga kasalanan. Sapagkat ang mga kasalanan ay hadlang, ang mga kasalanan ay siyang magiging balakid. Sapagkat ninanais po ng pananahanan ng Panginoon sa ating mga puso ay may ayos at malinis at naroon ang kapatawaran ng kasalanan na ating pong ihihingi sa Diyos. Kaya nga ang Pasko ay hindi nababatay sa mga dekorasyon at sa mga bagay na material at higit na pinagsisikapan ng paanyaya ng ating simbahan sa pamamagitan po ng mga pagbasa ngayong ikalawang linggo ng Adbyento, na tayong lahat ay pumasok sa ating panloob na buhay at sinasabi po ng ating ebanghelyo ngayon upang ang pananahan ng Diyos sa atin ay naroon taglayang kapayapaan at tunay na pag-ibig. Kaya nga po't sinasabi, ang bundok ng pagmamataas, ito po ang pangunahing ninanais ng Diyos na kung saan ang pagpapakumbaba ay isang kaparaanan at landas ng pagpapatag na daraanan at papasukan ng ating Panginoon. Kaya sinasabi po, kung tayo isang taong maere, self-centered person, laging nakasentro sa sarili, lagi nang ang interes ay kanya lamang, yan po ay bundok ng pagmamataas. Kapag ang isang tao po ay nagpapakumbaba, tinatanggal niya ang anumang magiging mga pagkapit at pagsisentro ng sarili. Ano po yun? Inaamin niya na siya'y makasalanan, inaangkin niya na kailangan niya ng pagpapatawad ng Diyos,
at kanyang iniyuyukod ang kanyang sarili sa harapan ng Diyos, sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang masigit kaysa sa ating mga sarili. So hinihiling po ng Diyos ngayon sa ikalawang linggo ng Adbyento, ano ang mga bagay na ating tatanggalin sa ating sarili? Ano ang mga bagay na nagiging hadlang? Kung ikaw ay isang taong lagi ng sentro ang sarili, pabida, ikaw ang sikat, ikaw ang hahangaan, ikaw ang magiging sentro ng lahat, ikaw ang pupurihin, wala na. Hindi kailanman makapapasok ang Diyos, sapagkat ikaw mismo ang nakahadlang. So sinasabi po sa atin, lambak ng pagkahilig sa sanlibutan, ibig sabihin ng worldly, world of materialism, ang mundo ng materialismo, ang mundo ng lahat ng mga bagay, ng mga consumerismo, hindi ito ang batayan ng Diyos. Ang binabatayan ng Diyos sa atin ay ang kawalan, hindi ang kamayamanan ng material na mundo, kundi ang kawalan. Kung titingnan po natin sa kapanganakan po ng ating Panginoon sa Bethlehem, wala sabsaban, mga hayop ang nakapalibot, madilim at malamig. Napuntahan ko po yun, talagang kuweba, na kung saan ay ang lagusan ay siyang panahanan ng mga kambing, tupa, baka. Wala. Ganun ang nais po ng Diyos sa atin. Wala tayong pangahawakan na pagtataas ng sarili dahil ikaw ay mapera, ikaw ay mayaman, ikaw ay maalahas, ikaw ay lahat ng merong mga bagay na material. Hindi po ito. Ang sinasabi po ng Diyos, ang yaman natin ay ang Diyos na mananahan sa ating puso. Ang Diyos na siyang magiging lakas at kapangyarihan ng isang taong wala siya sa kanyang mga bagay na magiging hadlang. Kaya nga po, ating suriin ngayong buong linggong ito, anong paghahanda spiritual ang nais kong maidulot para sa Diyos. Kaya nga po mga kapatid, baka magpapasko, hindi pa kayo nakapagbalik loob sa Diyos. O nag-i-enjoy tayo ng Pasko sa mga material, pero hindi tayo nag-i-enjoy ng kasiyahan na ako'y napatawad sa aking mga kasalanan dito po sa kumpisalan sa Quiapo. So araw-araw po may pakumpisalan dito. Magtanggal tayo ng mga bundok sa ating puso na siya magiging hadlang sa Diyos. Tanggalin po natin ang mga pagkakasala na hindi pa po natin nahihingi ng kapatawaran sa Diyos. Ang ating pagiging mapagmataas, ang siyang hindi kailanman mabibigyan ng daan para ang Emmanuel, ang Diyos ay sumasa akin. Kaya nga po maganda sa buong linggong ito, bago dumating ang simbang gabi, ay nakakumpisal na po tayo. Pumila po kayo dito. Paglabas po ninyo sa kumpisalan, isang nag-uumapaw na biyaya ng pag-ibig ng Diyos at kapatawaran. Ito po yung pinakamagandang regalo. Sa paghahanda po natin sa Pasko, pumila po kayo dyan. Wala pong lumabas dyan na duguan at bugbog dahil sa kasalanan, kundi puspos ng pag-ibig sa bendisyon ng pari na igagawad na pinapatawad kita sa iyong mga kasalanan. Isang pinakahiyas na regalo sa Diyos na tayo po ay magbalik loob, magsisi ng ating mga kasalanan at umangkin nang tayo'y makasalanan. Kapag may tao po narito ngayong gabi na magsasabing, wala akong kasalanan, wala akong nagagawang kasalanan, kayo po'y kampo ni Satanas. Saki bakit? Babarahan po kayo sa isang ilusyon, bakit ako makukumpisal? Wala man akong kasalanan. Yan ay bundok ng pagmamataas. Binabanggit po sa atin ito sa unang pagbasa. Ito po ang ating titibagin. Ito po ang ating papatagin. Ito po ang ating itatanggalin ng anumang mga bagay at itatapon. At hahayaan natin ang biyaya ng Diyos
na siyang maghahari sa atin. Kaya pag nadinig po natin ang kahulugan ng Emmanuel, ang Diyos ay sumasa akin. Ito ang ating gawin na pinakamagandang handog natin ngayong buong paghahanda ngayong Pasko at sa ikalawang pagbabalik po ng Panginoon na handa tayo. At binanggit po ni San Pedro ang magaganap. May vision po si Saint Peter kung ano ang magaganap upang magkaroon po ng bagong langit at bagong lupa. Kaya nga kung dumating man yon, nakahanda tayong walang takot. At sinasabi po ang sino mang nakapagdesisyon na makipagkasundo sa Diyos, wala kang takot na dadalhin sa iyong puso anuman ang maganap sa ating buhay. Anuman ang dumating sa paghihintay natin sa pagdating ng Panginoon, tayo'y gising, nakahanda, at naroon na ang pag-ibig ng Diyos ay ating yayakapin.